Wala pa rin tayong live? Ay, wala pa rin. Okay. So, una po binabati natin, din nila maririnig tuloy. Ano? Ang Cardona Church of Christ na nagse-celebrate ng kanilang 119th, 119th church anniversary. Ayan, ang Cardona Church of Christ. And yung ating pong Lambak. Main natin yun. Yun ang main natin. Branch tayo ng Lambak. Buti hindi kayo umuwi. Tatakot kayo sa bantakuhan eh. Sabi ko sa inyo, walang uuwi. Pag umuwi kayo, wala na kayong babalikan dito. Ang Lambak nagse-celebrate din ng 118. Ayan. So, tatanda na nila. So, yan ang mga tatay at nanay natin ng mga church. Ang Cardona, ang Lambak. Okay. Ngayong araw din po na ito, maglo-launch po tayo ng isang project. Yung ating pong aircon project. Sobrang init po kasi. Nagtanggal na ako ng coat. Abangan nyo, magtatanggal na, magsasando na nga lang dapat ako ngayon eh. Okay ba, nakasando ako mag-preach? Sobrang init po kasi. So kaya tayo magpa-project po na aircon. So una, sobrang init po talaga ng panahon. Pag mga ganitong summer, hanggang ber yan eh. Hanggang ber ang summer. Sobrang init. Hindi talaga kayang palamigin. Kahit sabi nga sa bahay nyo, sa sasakyan ninyo, hindi kayang palamigin dahil sobrang init. Pangalawa, syempre, sobrang luma na ng ating mga aircon na ito. At pangatlo, sobrang dami na natin. Kaya kailangan po sumisikip po tayo. Pag dumadami tayo, lalo tayong umiinit. Pero, kaya tayo magpa-project po ng aircon. Pero may good news po ako sa inyo at may bad news. Ang good news ko po sa inyo mga kapatid, ay may pera na po tayong pambili ng 2 aircon. Ayan, palakpakan naman po natin. May pambili na po tayo ng floor-mounted po natin na aircon. Ang bad news po, nasa bulsa pa ninyo. Pero may good news, may pambili na tayo. Ang bad news, yun lang ang problema. Nasa sa inyo pa. Kaya ilalabas na ninyo yan para mabili na po natin. Kaya meron po tayong signature campaign doon sa labas. Huwag lang po kayong magtutulakan. Marami pong slot po yan. May 10,000, 5,000, 2,000, 1,000, tsaka 500. Pero yung 10,000 po ay 9 lang. 9 lang slot. Kaya pag naubusan kayo, huwag po kayong magtatampo. Okay? Wala po magtatampo pag naubusan kayo, ha? Kaya ako sa inyo, mauna na kayo mamaya. Pero walang magtutulakan. Okay? Meron po kayo. Kung kukulangin po yan, papagawa po ulit tayo para lang sa inyo. Para mapagbigyan po kayong lahat. Okay? So, yan po yung ating pong project. Yung ating pong aircon. Listen mga kapatid, ang lagi nating gusto, best. Diba? This summer, nagbakasyon kayo, nagpunta sa isang beach o whatever, ang gusto niyo best. Diba? At pag ang gusto mo ay best, you pay the price. Tama? Mas magandang lugar ang gusto mo, mas mahal. Okay? Pagkakain tayo, gusto natin masarap, maganda. Di po ba? So pag lalong sumasarap ang pagkain, mas mahal. Okay? Yung gusto mo kainin mo, pero you must pay the price. So kung gusto natin ng mas magandang lugar ng pagsamba, mas malamig na lugar ng pagsamba natin, we must pay the price. Diba? So para hindi po tayo naiinitan. Gustong-gusto nating malamigan, huwag tayong magreklamo, kundi naman tayo magbibigay. Magtyaga-tyaga tayo sa init. Pero kung gusto natin na mas masarap,
Mahirap po yung namamaypayang kayo, nakikinig kayo, hindi kayo makapag-concentrate. Lalo naman ako, di makapag-concentrate. Pinapawisan na ako. Nakafocus pa yung mga spotlight sa akin. Parang init na, tinutukan ka pa ng ilaw. So napakainit. Pero I have two important things to clarify with you bago natin ituloy ang message natin. Una, ang focus po natin ng Taytay Church of Christ is to build people. Yan ang focus natin. To reach more souls, to disciple people, to reach people, to make them part of the body of Jesus Christ, His church. This is our main priority. Okay? Ang main priority natin, puntahan ng bawat lugar, dalhan sila ng mabuting balita, dalhin sila sa paanan ng ating pong Panginoon. Yan ang main priority natin. Kaya yung pondo natin, yung pera natin, dapat dyan nauubos. Okay? Reaching more people. But when people are built, the people build the church building, di ba? And other projects. It's a natural progression. Dahil tayo po ay paparami ng paparami, nagkaroon tayo ng building. And next, nagkaroon tayo mga aircons para guminhawa tayo. Di ba? So, pero dahil lalo tayong paparami ng paparami, hindi kayang palamigin tayo, so kaya kailangan natin muli na mag-project ng ganitong mga bagay. Mas maganda, mas komportable ang pananambahan natin kung mas malamig. Di ba? At syempre, mas maganda ang susuotin nyo pag malamig. Kasi giginawin kayo. So yun yung kailangan natin. And to challenge you about this, let us look at the story of Israelites when they build the tabernacle for the Lord as their meeting place and worship place, di ba, nagagawin po nila. Kasi kahit noong pa man, mga Israelita pa, meron na silang place of worship. Meron na silang itinatayong mga lugar ng pananambahan. Pero yung mga tinatayo nila, hindi basta-basta. Di ba? So talagang magaganda. Kasi nga gusto nila, best yung ibinibigay nila sa Panginoon. So let's start our story from Exodus chapter 25. Let's start in verse 1 and verse 2. Then the Lord spoke to Moses, saying, "Speak to the children of Israel that they bring me an offering. From everyone who gives it willingly, with his heart, you shall take my offering." So kinausap ng Diyos si Moses at ang sabi niya kay Moses, "Moses, gusto ko magkaroon tayo ng isang lugar ng tipanan. Lugar na kung saan magkakaroon tayo ng pagkakataong makipagniig kayo sa akin, makipag-usap ako sa inyo. So ipagtayo nyo ako ng isang tabernakulo." So eto ang gagawin mo. Utusan mo lahat ng mga Israelita na magdala sila ng mga handog. And take note, sabi niya, ikaw ang mangungulekta ng mga handog nila. And who will bring an offering? Sabi ng Diyos sa kanya, those who are willing to give. Sabihin mo sa bayan, ang gusto kong handog, yung galing sa puso. Yung hindi napipilitan. Yung willing to give. Yan ang gusto ng ating Panginoon. Verse 3 up to 7. "And this is the offering which you shall take from them. Gold, silver, bronze, blue, purple, and scarlet thread, fine linen, and goat's hair, and acacia wood, oil for the light, and spices for the anointing oil, and for the sweet incense, onyx stones, and stones to be set in the ephod, and in the breastplate." Doon sa mga willing magandog, sabi ng Diyos kay Moses, eto ang sasabihin mo. Eto ang kanilang mga dadalhin. Ginto, pilak, diba? Bronze, then mga bato, etc., etc. Nakita niyo kung gaano ka-specific ang Diyos? Even kulay pa nga nagsabi siya, eto ang gusto kong kulay, eto ang gusto kong bato, eto ang gusto kong dadalhin ninyo. So very specific ang Diyos. Anong gagawin nila? Verse 8, "And let them make me a sanctuary that I may dwell among you." Bakit kayo magdadala ng ganyang mga klase ng hiyas, mga klase ng bato, at maging ng mga kahoy? Sabi ng Diyos sa kanya, kasi ipagtatayo niyo ako ng isang sanctuaryo that I may dwell among you. Para tayo laging magkausap, magkaniig, magkaroon tayo ng lugar
ng tagpuan. Sa malinaw ang purpose ng kanilang giving. Building a sanctuary, a meeting place with the Lord. Verse 4 and verse 5. And Moses spoke to all the congregation of the children of Israel, saying, This is the thing which the Lord commanded, saying, Take from among you an offering to the Lord. Whoever is willing heart, let him bring it as an offering to the Lord, gold, silver, bronze, etc., etc. So kinausap ng Diyos si Moses, kinausap ni Moses ang bayan. So sabi niya sa bayan ng Diyos, eto ang pinasasabi ng Diyos sa inyo. Pagdala raw niyo siya ng ginto, pilak, ng lahat ng mga hiyas na meron kayo, mga bato, mga kahoy na akasya, etc., etc. For what reason? Ipagtatayo natin siya ng sanktuaryo para tayo'y magkaroon ng tipanan sa Diyos. So maghahandog lang dito, sabi ni Moses, pero nilinaw niya. Sabi niya, may bili ng Diyos. Ang magdadala lang yung merong willing heart. Okay? Ayaw ng Diyos yung ibinibigay, yung napipilitan. Ang gusto niya, yung kusang kaloob. Verse 21 to 22. Then everyone came whose heart was stirred, and everyone whose spirit was willing, and they brought the Lord's offering for the work of the tabernacle of meeting, for all its service, and for the holy garments. They came, both men and women, as many as had a willing heart, and brought earrings, nose rings, rings, necklaces, and jewelry of gold. That is every man who made an offering of gold to the Lord. So when Moses told the people about the project, the people responded positively and willingly. Dinala nila kay Moses lahat ng kailangan ng pagtatayo ng tabernakulo. Lalaki man sila o babae man, buong bayan, nagdadala ng offering. Ginto, pilak, bronzes, sabi ng talataan, yung kanilang mga ginto sa ilong, sa tenga, mga porcelas, mga necklaces, at lahat ng kanilang mga alahas, dinadala nila at lahat ng mga pangangailangan. Ayon sa sinabi ng Diyos, and take note, yung mga willing heart, yun ang nagdala. So sila po ngayon ay gumawa ng tabernakulo. Chapter 36, verse 4 and 5. Then all the craftsmen who were doing all the work of the sanctuary came, each from the work he was doing. And they spoke to Moses, saying, The people bring much more than enough for the service of the work which the Lord commanded us to do. So sabi nung mga gumagawa kay Moses, gumagawa nung mga dingding, gumagawa nung mga nasa loob, na mga hiyas, etc., etc. Lahat ng mga gumagawa, yung mga craftsmen, dumating kay Moses, sabi na, Moses, may problema po tayo. Ano yung problema? Sobra-sobra na po yung materials natin. Ang ibibuild po natin, isang tabernakulo lang, ang mga materials natin, pang 2 tabernakulo na po. So sobra-sobra, ang dala-dala ng mga Israelita. Diba? So meron silang problema. Take note, ang malaki nilang problema ngayon, paano patitigilin ang pagdadala? Grabe yung grabe yung problema yun. Sana maging problema din natin yan. Yung isang araw sasabihin ng ating mga nasa finance committee, wala mo nang mag-o-offering ng 1 month. Ang dami na po nating pera. Sana dumating yan. Hindi yung ligo-ligo, china-challenge tayo, na mag-o-offering tayo at magbibigay. Paano kaya nila patitigilin? Kasi patuloy at patuloy ang pagdadala nila. Kasi na-challenge sila eh. Sabi nung talataan natin, diba, yung puso nila na-stirred. Diba, talaga namang sila po ay tinamaan doon sa message ni Moses, kaya naman sila po ay nagdala ng pangangailangan po ng tabernakulo na itatayo nila. Verse 6 and 7. So Moses gave a commandment. Saan nag-utos si Moses? Kanina, hindi siya nag-utos na magdala ha.
Ang sinabi niya, challenge yun, hindi command, hindi utos. Yun ay challenge niya, yung merong willing heart, magdala. Ngayon, nag-utos na. Ano yung utos? And they caused it to be proclaimed throughout the camp, saying, let neither man nor woman do any more work for the offering of the sanctuary. And the people were restrained. Pinigilan talaga sila from bringing, for the material they had was sufficient for all the work to be done. Indeed, 2 months. He told them to stop giving. Imagine, nagbigay ng command si Moses. Sabi niya, sabihin nyo sa bawat kampo, every tribe, di ba? Ito ang command. Tama na ang pagbibigay. Grabe, ano? Stop giving anymore. Why? Kasi, indeed, it's 2 months. Sobra-sobra na, labis-labis na yung kailangan natin to build a tabernacle. Diba? So, he told them to stop giving. Tayo hindi natin gagawin yun. Marami tayong kailangan. Ano? Keep on giving. Ano? Yan ang pwede nating i-message sa atin. Anong leksyon ang pwede nating matutunan para tulad ng mga Israelita, tayo rin, when we do a project, katulad nila, umaapaw din yung blessing. Diba? Kasi sila may project sila. Tayo may project din. So katulad nila, paano natin gagawin kapag meron din tayong project tulad nito para sa sanctuaryo ng Diyos, our meeting place with the Lord. Okay? Number 1, the giving was done for a specific project. Anong project nila? Tabernacle. Okay, napaka-specific. Hindi nang hingi si Moses ng kung ano mang kailangan nila para itayo yung bahay niya. Hindi sinabi, sabi ng Diyos, tayo raw magdala, tatayo tayo tabernacle, tapos yung sosobra daw sa bahay ko. Ano? Hindi ganun si Moses. So ang project nila is to build the tabernacle. At yung dinadala nila, para lang ron. So importante po kasi mga kapatid, alam ng mga anak ng Diyos, para lalo maging masigasig tayo sa pagbibigay, alam natin kung saan napupunta binibigay natin. Tama? Halimbawa, yung mga binibigay natin sa camp, di ba, may mga nagbibigay at sana patuloy kayo magbigay, asahan po ninyo, sa camp po natin gagamitin yon. Yung binigay natin sa Sunday School para sa BBS, asahan po ninyo, gagasusin po natin yon. Doon. Ano mang ibibigay nyo para sa aircon project natin, huwag kayong mag-alala, para sa aircon project yon. Hindi madadama yung aircon sa bahay namin. Ano? Dito lang yon. Ano? Para rito yan. So dapat malinaw yon. Kaya nga yung ating finance committee, maybe baka June na sila mag-report. Ano po? So sa June sila magre-report ng 2025 and yung 6 months na darating. Ano po? Para makita natin saan ba pinapasok, saan ba dinadala yung mga collection po natin. Ano po? Yung ating pong mga ginagamit. Ano? Para alam po natin. Kasi mas alam mo kung saan dinadala yung pera mo, mas lalo kang nagbibigay. Diba? Mas lalo kang ginaganahan sa pagbibigay ng bawat isa po sa atin. Sa history, they found 13 boxes of offering sa temple. Naalala niyo yung babaeng balo, yung naghulog ng 2 kusing? May isang box doon na hinulugan niya. Kaya nga, di ba, dinig na dinig yung pagkalansing ko na kitang-kita na malalaking halaga pag mayayaman, kusing pag sa mahirap. Meron palang 13 boxes sa temple. And meron talagang nakalaan yan kung para saan, for charity works, for this, for that, for doon. Diba? Kasi ang mga Jews pala, very specific sila when they give sa temple. Kung para saan yun. Okay? Kahit naman kayo, di ba, yung sobre nyo, tignan nyo. Ano nakalagay? Nakalagay doon kung para saan din. Di ba? Kasi nagiging specific tayo kung para saan yung ipinagkakaloob natin. Ano po? Before, sabi nila, nagkaroon kayo ng project na sasakyan, yung sasakyan po natin ngayon,
na pwedeng magluto ng pandesal. Joke lang, papagawa naman natin yan. Kasi pag nagbibisitation po kami, pag sumakay po kami, para kaming pugon, talagang pawis na pawis. Pag bababa kami, pupunta sa bahay, matutuyuan naman kami ng pawis. Dahil palalamigin naman kami. Kaya takot na takot kami sumakay ulit. Naku, papawisan na naman tayo. Pero papagawa naman, papaayos natin. Pero ang point lang natin mga kapatid, nung project natin yan, anong ginawa? Diba? Yung kung ano man binigay natin, doon napunta yon. Okay? Nung nag-project siguro kayo, nabili nitong lote, itong paggawa ng bahay-sambahan, doon napunta. Ganon din po yung aircon po natin. So meron tayong signature campaign na nasa labas. Pwede po yan, 1 month to pay. Ba ang mahalaga? Meron po tayong sama-samang pagtutulungan para ma-achieve po natin yung ating pong project. Okay? Number 2, the giving was done in response to the need. Kaya tayo nagbibigay kasi may kailangan. Di ba? Araw-araw ba may signature campaign tayo? Araw-araw ba meron tayong hinihiling? No. Nangihingi lang tayo, nagpo-project lang tayo when there is need. Pag merong pangangailangan. So kung walang kailangan, don't give. Gaya dito sa context natin. Sabi ni Moses, may kailangan tayo, itayo ang tabernakulo. Nung sapat na at labis-labis na, ano sabi niya? Stop giving anymore. Why? Kasi meron na. Sapat na. So kailangan mga kapatid, maintindihan natin, hanggat may need, we don't stop giving. Diba? Yun yung context natin mga kapatid. Number 3, the giving was done by everybody. Lahat sila. Sabi nung verse 22, they came both men and women. So lalaki man o babae, nagbibigay sila. Sabi, every man who made an offering of gold to the Lord. Lahat sila nagdadala ng kanilang mga kaloob. Hindi pang mayaman lang ang offering. Hindi pang mayaman ang pagbibigay. Di ba? Lahat tayo. Di ba? Kailangan nagtutulong-tulong para po sa ating pong mga gawain sa ating pong Panginoon. Nakita yung babaeng balo? Sabi nga natin kanina, nagulog siya ng 2 kusing. Bakit hindi siya pinigilan ni Jesus? Bakit hindi sinabi ni Jesus na, "Oy, Ale, sister, naku po, hirap na po kayo. Wag niyo pong ihulog yan. Ipambili niyo na lang po ng makakain niyo." Bakit hindi siya pinigilan? Kasi ang pagbibigay ay hindi lang para sa mayayaman. Ang pagbibigay ay para sa lahat. Actually, we believe dun sa tinatawag nating principle of multiplication. Anong imumultiply sa kanya kung hindi siya magbibigay? Diba? Kaya napakahalaga mga kapatid yan. Kasi minsan, di ba, ang thinking natin palagi, huwag nyo nang singilin si sister ganyan, si brother ganyan. Kasi libre na natin siya. Di ba? Kaya minsan, baka lalo sila naghihirap kasi lagi silang libre. Di ba? Kailangan maintindihan natin, lalo na pag pang-espiritual, kailangan nag-i-invest tayo sa buhay po natin. 2 Corinthians 8:2, sa kabila ng kanilang paghihikayos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Take note mga kapatid, sa kabila daw ng kanilang paghihikahos, alam niyo yung ibig sabihin paghihikahos? Paghihirap. Pag sinabi paghihikahos, hindi basta paghihirap, sobrang paghihirap. Sa Ingles, extreme poverty. Sobra-sobra ang paghihirap ng mga mananampalataya sa Macedonia. Pero anong sabi ni Apostle Paul? Masayang-masaya sila at bukas pa rin ang palad sa pagbibigay. Imagine that, hirap na sila. Hindi na nila alam kung saan sila kukuha ng kakainin nila araw-araw. Pero masaya pa rin silang nagbibigay. Diba? Kasi yun ang pagbibigay mga kapatid. Hindi exemption ng kahirapan para hindi tayo magbigay. Okay? Ang church nagtutulong-tulong. Kaya alam niyo yung principle ng tithe, napakagaling yan eh. Kasi equal tayong lahat mga kapatid. Diba? Hindi pwedeng sabihin nung mayaman na nagbigay ng 10,000 ay mas malaking ibinigay niya doon sa nagbigay ng 100 pesos. Why? Kasi ang basis nila is tithe. Natural, 10,000 ibigay niya, 100,000 ang sweldo niya. Diba? Eto natural, 100 lang ang ibibigay niya kasi, magkano sweldo nun? 1,000 lang.
Di ba? Alam nga namang ibigay niya 1,000. So, hindi pwedeng sabihin nung nagbigay ng malaki na mas malaki ang bigay niya. Bakit? Kasi principle yun ng tithing. Pareho lang kayo ng binigay. Ano? Para sa Panginoon. Di ba? Kaya napakahalagang matutunan yan. Hindi palakihan ang pagbibigay. Yan po ay pagtutulungan natin as a church para ma-accomplish yung mga projects po natin. Number 4, giving was done with a willing heart. They gave willingly and happily. Walang pinipilit, walang pinupwersa, walang tinatakot. Diba? Sabi ng Diyos, nilinaw kay Moses, gusto ko ipagtayo niyo ako ng tabernakulo, ng sanktuaryo, pero sabi niya, kailangan ang magdadala ay yung merong willing heart lang, ha? Ayoko nung napipilitan. So sabihin mo lang sa kanila yung project, then bahala sila kung anong dadali nila. Basta yung galing sa kanilang puso. Kaya naman sabi nung talataan, they gave willingly. Huwag kayong pipirma mamaya na mabigat sa loob nyo. Diba? Magbibigay lang kayo sa project po natin nang galing sa puso nyo. Walang problema kung ayaw nyo magbigay. Hindi po masama yun. Okay? Ang sinasabi lang natin, pag magbibigay tayo, dapat maluwag sa loob natin. Sabi nga ng 2 Korinto 9:7, ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa kanyang sariling pasya. Maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Ano raw ang gusto ng Diyos? Kusang pagkakaloob. Sa Ingles, ginamit a cheerful giver. Yung masayang nagbibigay. Yan ang gusto ng ating Panginoon. Si David, nung magtayo siya nagplano siyang magtayo ng temple, sabi ng 1 Chronicles 29:2-9, sinikap kong magtipon ng mga gagamitin tulad ng ginto, pilak, tanso, bakal at kahoy. Napakarami ang inihanda kong batong onise at iba pang mga mahalagang mga batong panghias at palamuti. Lahat ng uri ng mahalagang bato, marmol, hindi lang yan. Pati mga sarili kong pilak, sarili kong ginto, inilaan ko na rin sa gawaing ito. Pagkat kasiyahan kong magkaroon ng bahay si Yahweh. May nakalaan akong 115 toneladang ginto, 265 toneladang dalisay na pilak na inilangang pangkalupkop sa mga dingding ng templo at sa iba pang bagay na gagawin sa mga dalubhasang platero. Sino sa inyo ang handang magkaloob sa gawaing ito ni Yahweh? Tumugon agad ang mga pangulo ng sambahayan, ang mga pinuno ng mga lipi, ang mga pinuno ng mga ukbo, at mga katiwala ng hari. Take note, kusang loob silang nagbigay. At ano pa, galak na galak ang mga tao sa kanilang pagkakaloob at labis namang ikinatuwa ni David. Si David po, nagplano siya na magtayo ng templo para sa Diyos. Yung tabernacle, mga kapatid, moving yan. Moving place na kanila pong tipanan sa Diyos. Kasi nasa journey pa sila going to the promised land at the time. Itong si David naman, ang plano niya, magtayo na ng building talaga yung temple. Ang problem, pinigilan siya ng Diyos kasi siya ay warrior. Yung kanyang kamay ay nagbubuhos ng dugo. Kasi warrior siya, mamamatay tao siya. Kasi nakikipagdigmaan itong si David. So hindi siya ang pinayagan ng Diyos na magtayo ng temple, kundi yung anak niya si Solomon. Pero si David ang naghanda ng lahat ng materyales. Paano niya challenge yung bayan? Sabi niya, alam niyo, sabi niya sa mga Israelita, ako'y nag-ready ng mga ginto, mga pilak, lahat ng kailangan ng pagtatayo ng templo, nag-ready na ako. Sabi niya, pero siyempre kulang pa yun, sabi ni David. Sabi niya sa bayan, sino ngayon ang gustong sumali sa plano kong ito? Okay? Anong ginawa ng mga talatan? Sabi niya, yung hukbo, yung lahat ng mga Israelita sumagot, kami po, sasali kami riyan. At kusang loob silang nagbigay, and take note, sila raw po'y galak na galak sa kanilang pagkakaloob. Alam niyo mga kapatid, malalaman niyo agad kung kayo ay kusang nagkakaloob. Masaya kayo. Di ba? Yung pag inaabot mo yung solicitation letter, nakangiti kayo. Pag hindi kayo nakangiti,
Esther, ito ng ano ko. Huwag niyo nang bigyan sa susunod. Ayaw niya. Walang pilitan sa mga pagkakaloob, mga kapatid, kasi ang gusto ng Panginoon palagi, masaya tayo pag nagbibigay. Di ba kaya nga lagi ninyong sinasabi, it's offering time. Di ba? Tapos di na kayo masaya, offering na naman. Dapat happy talaga ha pag offering tayo. Kasi yan ang pinakamasayang bahagi ng ating pong mga pagsamba. Yung tayo po ay naghahandog, nagkakaloob para sa ating pong Panginoon. So he challenged the people, pero hindi niya pinilit. Di ba? Hindi niya pinilit. Hindi niya sinabi, eto ang mga dala ko, dapat kayo rin. No, kundi sabi niya, ready ba kayo to join my project? Di ba? At ready sila. At yun naman ang ginawa nila. Another number 5, the giving was done abundantly, generously. They gave 2 months. So Moses spoke to the people about the project and the people responded generously. Di ba? Yan ang kanilang ginawa. And abundantly. Bakit at papaano? Una, they gave gold, silver, bronze, etc. Lahat ng kailangan, lahat ng sinabi ng Diyos, dinala nila. They gave time and talent. Sinong gumawa? Sila rin. Siguro yung iba, ang dala nila ay materials. Yung iba naman dahil wala silang material, ang dinala nila, sarili nila. Sila yung gagawa nung tabernakulong ipinagagawa ng Diyos. And they followed the instructions. Kung anong sinabi ng Diyos, yung sukat, yung laki, yung hugis, yung laman, yun ang ginawa nila. Bakit ganun ang response nila? Sobra-sobra silang magbigay. Una, because they believe that God deserves it. Ay mga kapatid, pag alam ninyo, nararamdaman nyo na deserve ng Diyos yung binibigay natin, magiging masaya kayo. Di ba? Halimbawa, every offering natin, may laman na ba sobra yung tingnan nyo nga, yan ba ang deserve ng Diyos? Dapat tinitingnan natin, ito ba ang deserve ng Diyos? Di ba? Yan ba ang deserve niya? Kailangan na intindihan natin yung mga kapatid. Dapat ang binibigay natin sa Kanya, yung deserve niya. When we give to the Lord anything na ibinibigay natin, lagi natin sinasabi, yung deserve niyang ibinibigay natin. Diba? Kahit tingnan yung BBS natin, yung mga nasa crops, talaga naman parang fiesta tayo rito. Happy fiesta. Tay-tay. Kasi binibigay nila ang best nila pag gumagawa sila sa Panginoon. When you do something para sa Panginoon, always give your best because God deserves it. Yan ang deserve ng Panginoon. Ibinibigay natin yung best natin. Pagkakanta kayo rito, sinasabi ko nga sa inyo, huwag kayong pupunta rito at sasabihin nyo, pagpasensyahan nyo po, di po ako nakapag-practice. Hihilahin kita pababa. Huwag kayong kumanta. Sa Diyos mo gagawin, di ka nag-practice. Ano ibig sabihin? Tapos, ipagmamalaki mo pang di ka nag-practice. Ang sinasabi natin, mga kapatid, dapat ang ibinibigay natin sa Diyos, yung deserve niya. Di ba? Yung deserve niya sa buhay natin, yung ibinibigay natin. Ano po? They believe that giving is a privilege and joy. Dapat iniisip natin palagi, yung tayo nagbibigay, it's a privilege. It's a joy. Di ba? Dapat natutuwa kayo pag kayo sinusulisitan. Bakit? Ibig sabihin, bine-bless kayo ni Lord. Di ba? Kaya kayo hinihingan. Kasi alam nilang kayo ang meron. Ba't hindi nila hinihingan yung iba? Kasi alam nila, hindi sila masyadong blessed. Kaya pag di kayo nahihingan, yun ang ibig sabihin nun. Bukod sa number 1, kuripot kayo, number 2, hindi siguro kayo bine-bless. Pag lagi kayo nahihingan, alam ibig sabihin nun? Bine-bless kayo ni Lord. At nakikita yun ng congregation. Di ba? At alam nila. Yun ang point natin. So they believe that giving is a privilege and joy. And they believe that everything is from Him and for Him. Pag kinikilala natin na kung lahat ng meron tayo galing sa Diyos, hindi issue ang giving sa church at sa lahat ng projects. Like for example, 1 Chronicles 29:40-60. Nung magsabi nga si David na magkukolekta, sabi niya, ngunit sino ako at ang bayang ito? Buong puso kaming nagkakaloob pagkat ang lahat ng ito ay galing sa iyo, ibinabalik lang namin. Tulad ng aming mga ninuno, kami ngay mga dayuhan at nangingibang bayan. Ang pagtira namin sa daigdig na ito'y pansamantala lamang, hindi panatilihan. O Yahweh na aming Diyos, ang lahat ng kayamanang ito na natipon namin para ipagpagawa ng iyong tahanan
sa'yo nga nagbuhat. Ang gagaling nila. Ang dami nilang binigay. Ang laki ng kanilang binigay. Kumpleto, sagana, sobra-sobra. Pero nung tanungin, bakit po kayo nagbibigay? Sabi naman ni David, kasi bigay din naman ng Diyos sa amin yan. Ibinabalik lang namin sa Kanya. Lahat ng aming natipon ay pangpapagawa ng templo ng Diyos, nagbuhat din sa Kanya. Wala namang atin. Diba? Kaya huwag niyo sasabihin niyo, yung lupang yon akin yan. Walang iyo. Ang totoo, ikaw ang pag-aari ng lupa. Hindi ikaw ang may-ari ng lupa. Di ba? Tama ba? Hindi ikaw ang may-ari ng lupa. Ikaw ang pag-aari ng lupa because sooner or later, babalik tayong lahat sa ngayon amoy lupa muna tayo pero sa susunod, babalik na tayo sa lupa. Magtiis muna tayo ngayong amoy lupa tayo. Ano? Kasi wala naman tayong pag-aari. Sabi ni David, lahat ng meron kami, lahat ng ibinigay namin, lahat ng dinala namin, ipampapagawa ng tahanan mo, sa'yo rin nang galing. Ikaw rin ang may bigay. Sana ganun din ang principle natin, mga kapatid. Diba? 1 Corinthians 4:7, what do you have that you did not receive? Anong meron ka na hindi mo tinanggap sa ating pong Panginoon? Number 6, the giving was done sacrificially. Bakit sacrificially? Mga kapatid, saan sila galing, ang mga Israelita at that time? Kasi sabi ko sa inyo, ang itatayo nila, movable sanctuary. Okay? Yung binubuhat yun, meeting place nila with the Lord. Kasi nasa travel pa sila, going to the promised land. Hindi sila nag-i-stay sa place. Okay? Nagtatravel sila. Kaya yung dala-dala nilang tabernakulo, pwedeng sabihin natin, ang tawag doon yung ginagawa, ang tawag doon, ina-assemble, ganyan, movable, binubuhat, yan ang kanilang ginagawa, mga kapatid. So, saan sila galing that time? Egypt. Anong ginawa nila sa Egypt? Nagpasarap? No, they were slave. Hirap na hirap sila sa Egypt. So bakit sacrificially yung kanilang giving? Anong meron sila? Kaya napansin nyo, anong dala-dala lang nila? Yung hikaw, yung ginto sa ilong, yung, di ba, yung kanilang necklace, lahat lang ng meron sila sa katawan, yun ang pinagsama-samang ginto, dinala kay Moses. Napansin nyo, mga kapatid? Kasi yun lang ang meron sila. Sacrificial ang kanilang pagbibigay. Gaya nung kwento dati sa mga bata, yung baboy daw, yung chicken, tsaka yung baka. So, nakita nila yung mga tao, gutom na gutom, hirap na hirap, nagsuggest yung manok. Sabi niya, bigyan natin sila ng ham, egg, and milk. Aba, medyo natakot yung baboy. Sabi niya, sa inyo, donation lang, sa akin, sakripisyo. Bakit? Yung kalaba, yung baka, gatas lang, gagatasan mo lang Di ba? Yung manok, mangingitlog lang. Yung baboy, para makuha mo yung karne, anong gagawin? Kakatayin yun. Sabi niya, kayo, donation lang. Ako, sakripisyo gagawin ko Di ba? Minsan ganun ang point natin. Sa pagbibigay natin, when we give to the Lord, donation or sacrificial, tip or tithe. Minsan kasi nagtitip lang tayo sa Diyos, di tayo nagtatithe. Leftover o our best. So mamili kayo, anong binibigay natin sa Panginoon? Si David, 1 Chronicles 21:24, but King David replied to Arauna, no, I insist on buying it for the full price. I will not take what is not yours and give it to the Lord. I will not present burnt offering that have cost me nothing. Ang context nito, may salot. Itong si David maghahandog sa Diyos. Naroon siya sa lupain ni Arauna. Sabi ni Arauna, yung lupa po na pagdadausan nyo ng paghahandog, yung mga gamit na pagtatayuan ng altar, and even lahat po ng hayop na gusto ninyo para ihandog nyo sa Diyos nyo, libre na pong lahat. Anong sabi ni David? No. I insist. I will pay you in full price. Sabi ni David. Why? Kasi sabi ni David, hindi ako naghahandog sa Diyos ko that cost me nothing. Kasi kung tinanggap ni David yun, naghandog ba siya? No. Free
Di ba? Hindi siya naghandog. Ano yon? Donation ng iba, hindi siya ang naghandog nun. Ano? Kaya sabi ni David, hindi ako nag-ahandog sa Diyos ko that cost me nothing. Di ba? Sana ganun din tayo. When we give to the Lord, sacrificial talaga. That cost us nothing. Di ba? Talagang kung magbigay tayo, yung nasasaktan tayo till it hurts, sabi nga nila. And number 7, the giving was done regularly. Kaya sabi nung verse 2 and 3, di ba? Then Moses called Bezalel, Aholiab, and gifted artisan in whose heart does the Lord had put wisdom. Everyone whose heart was stirred to come and do the work. And they received from Moses all the offering which the children of Israel are brought for the work of the service of making the sanctuary. Take note. So they continued bringing to him free will offerings every morning. Kaya nga sumobra yung materyales eh. Bakit? Every morning may nagdadala. Every day may nagdadala. They continued bringing free will offerings every morning. So they did yung kanila pong paghahandog in a regular basis. Patuloy at patuloy silang nagdala. At tayo ganun din. Diba? Patuloy at patuloy tayong magbibigay kasi patuloy at patuloy ang pangangailangan ng iglesia dito sa Taytay Church of Christ. And today, ang kailangan natin is ilang mga units ng aircon para mas maramdaman natin yung pakikipagniig natin sa Diyos every time we worship Him. Tayong lahat ito mga kapatid. Always remember, if you want best, always pay the price. Yun lang naman yun. Gusto natin ng best place of worship? Gusto natin maginawahan tayo? Pay the price. Lagi lang tayong magbibigay mga kapatid. Ano po? Para mas maramdaman natin yung pagsambang ginagawa natin sa Panginoon. But listen, yung paulit-ulit na sinasabi ng Diyos kay Moses, ang gusto niyang handog, yung galing sa puso. A willing heart. Hindi tumatanggap ng Diyos ng napipilitan. Ang tinatanggap ng Diyos, yung kusang pagkakaloob, yung galing sa puso. Let's pray. Lord, napakabuti po ninyo sa amin. Napakabuti niyo sa Taytay Church of Christ. Napakabuti po ninyo sa lahat ng miyembro po nito. Dahil ang bawat isa po sa amin, in many ways, bine-bless po ninyo. At napaka-bless po ng Taytay Church of Christ dahil patuloy ang bawat isa na nagiging blessing para sa church na ito. Na-accomplish po namin ang aming mga projects. Nagtutuloy po ang mga ministries po namin. Nararating po namin ang gusto naming marating. Magawa po namin ang gusto po naming magawa para po sa inyo pong kapurihan at karangalan. Kaya Panginoon, thank you po dahil responsive po ang lahat. Meron pong willing heart ang bawat isa to support lahat po ng mga ministries po namin. Katulad po ng aming po Daily Vacation Bible School, nagaganapin po bukas. Malaking halaga ang kailangan po namin pero pinoprovide po ninyo ito. Next week po ay camp and seminar po namin ng youth. Malaking halaga din po ang kailangan namin pero pinoprovide din po ninyo Panginoon through Taytay Church of Christ. Meron po kami mga gawain national, provincial. Lagi po kaming nakakasama kasi pinoprovide po ninyo ang aming po mga pangangailangan. At sa araw po na ito, meron po kaming project na aircon. Alam po namin patuloy din po ninyong ipoprovide po ito dahil gusto po namin Panginoon na makasamba po sa inyo na mas nararamdaman po namin yung ginhawa. Hindi po namin nakikita na ito po'y luho, kundi nakikita namin na ito ay pagpapala po ninyo para po ang bawat isa ay mas maging komportable sa mga pananambahan para sa inyo. Kaya Lord, ang aming pong prayer, patuloy niyong pagpalain ng bawat isa sa amin, patuloy kaming maging pagpapala sa lahat ng proyekto at gawain ng inyo pong iglesia. Ang blessing po ninyo sumagana sa amin. In Jesus' mighty name, Amen.